Teacher Marlon, sorry. Sorry talaga at sobrang nalit ako. Sorry. Halos hindi magkanda-ugaga si Marge sa paghingi ng dispensa sa preschool teacher. It's okay, nakangiting sagot ni Marlon. Hinawakan siya nito sa balikat para patigilin sa walang habas niyang pagbaw bilang paghingi ng pasensya. 30 minutes ka lang namang na-late at saka hindi mahirap alagaan si Baste. He's a very obedient kid. Mama Marge, okay na ako. Hinila ng 5 taong gulang na bata ang laylayan ng kanyang pitch uniform. Okay, sige Teacher Marlon. Sorry ulit at thank you talaga. He smiled at her again. It's okay. Sige, ingat kayo. Okay, bye. Baste, say goodbye to Teacher Marlon. See you tomorrow, teacher. Thank you po sa pagbantay. Naglakad na sila ng pamangkin palabas ng classroom. Nang makarating sa dulo ng pasilyo ng gusali, binuksan ni Marge ang payong dahil umaambo na. Baste, halika. Kargahin na lang kita para di ka na mabasa. Umupo siya at nakangiting nilahad ang mga braso sa anak-anakan. Pero diretsahan siyang nireject ni Paslit. Okay lang Mama Marge, maglalakad na lang ako. May payong at raincoat ako. Parang binagsakan ng langit ang mukha ng dalaga. Pero baka madulas ka. Kakargahin na lang kita. Halos magmamaktol siya, pero dadma lang ang bata. Inilabas nito ang raincoat at sinuot iyon. Okay na ako Mama Marge. Mabilis siyang tumayo at naglakad pahabol dito. Pero Baste, baka madula... At walang poise siyang sumalapak sa basang bangketa. Mama Marge! Sigaw din ng bata nang makita siyang madulas. Aray! Usal niya habang iniindan sakit sa puwetan. Tulong! Tulong! Baste, okay lang ako. Hinawakan siya sa braso ng hysterical na anak-anakan. Hindi mama, baka nabalian ka. Tulong! Ayos lang ako, promise. Kahit masakit pa ang puwet, mabilis siyang tumayo. See? Okay lang ako. Tumalon-talon pa siya ng konti para patunayan na iyon dito. Pero mama, Baste, okay lang talaga ako. Naluluha siyang tinitigan ng bata. Let's go na? Aya niya habang pinupunasan ang luha nito. Kahit hindi kumbinsido, tumango na lang ito at humawak ng mahigpit sa kamay niya. May assignment ka ba? Tanong niya pagkaraan. Family picture, sagot nito. Okay, mag-count out tayo mamaya ha. Tumango lang ang bata. Matapos ang ilang minutong paglalakad, nakarating na nila ang muling at maliit na apartment. Magpalit ka na ng damit, magluluto na ako. Bilin niya rito. Okay, mabilis nitong tinungo ang kwarto nila. Matapos ang ilang minuto, humahangos itong bumalik sa kusina. Kasalukuyan na siya nagluluto noon ng sopas. Mama Marge, ako na lang ang magluluto. Nagdala pa ito ng upuan at akmang tutungtong doon. Ay, ano ka ba Baste? Hindi pwede. Ako na. Okay lang Mama Marge, nagbasa ako ng cookbook. Marunong ako. Giit nito. Bumuntong hininga ang dalaga. Mahirap pala mag-alaga ng 5-year-old na mas matured pa yata sa kanya. Masuyo niyang hinawakan sa ulo ang Paslit. Baste, it's alright. Go and play with your toys. I don't wanna play. I get bored when I play. Lumuhod si Marge upang maging magka-level ang mga mukha nila ng bata. Baste, I know you're smart. Sinabi ng teacher mo 180 ang IQ mo. Alam kong gusto mong tumulong at magawa iyon. Pero hindi pa ngayon. Kapag malaki ka na, pwede mo na akong tulungang magluto, maglaba at magplansya. But now, ang gusto ko maglaro ka. Magkulay ng coloring books, tumakbo na nakahubad, maligo sa ulan, umakyat ng puno gaya ng mga kalaro mo't kaklase. Ang gusto ko, maging bata ka habang bata ka pa. Naiintindihan mo ba? Kunot noong umiling ang 5 taong gulang niyang anak-anakan. Napatingala siya sa langit. Praise the heavens. Good. Ibig sabihin yan, bata ka pa nga. Nakangiting aya niya.
Gawin mo muna ang assignments mo, tapos titingnan ko mamaya, okay? Kahit tila labag sa loob, tumangulang ang bata at bumalik sa silid. Still smiling, binalikan niya ang pagluluto ng sopas. She was burning like she was having a fever. Her hot sweaty skin slapped against his as they rocked their bodies together. He pushed himself harder inside her and she whimpered shamelessly. Napatigil sa pagtipa ng keyboard si Marge. Halos idikit na niya mga mata sa screen. Matapos ang ilang sandali, napapikit siya ng mariin. Shit! Mura niya sabay untog ng ulo sa mesa. Itinaas niya ang isang kamay at pinindot ang delete button sa keyboard. That's it. She's really dead. 2:00 na ng madaling araw. 5 oras na siya nagsusulat pero sa awa ng Diyos, wala pang isang pahinang natatapos niya. Shoot! 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 Mahina niyang usal na sinabayan pa ng mahinang pagpukpok sa mesa. Noon, okay lang kahit naghahabol siya ng deadline dahil mas effective siya kapag ganoon. Pero ngayon, kahit anong sindak at pressure niya sa sarili, walang effect. Matapos ng halik ni Nico, para siyang colorblind na biglang nasilip ang tunay na kulay ng daigdig. Nagulantang siya sa tingkad ng mga kulay at ngayon bumalik siya sa black and white na mundo. Ramdam na ramdam niya ang kahungkaan niyan. Inis na napaungol siya. Mama Marge? Mabilis nang nag-angat ng ulo ang dalaga nang marinig ang boses ng anak-anakan. Nakayapak ito at nasa tapat ng pintuan ng kwarto. Maingay ba ako? Nagising ba kita? Tumayo siya para lapitan ito. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang umiiyak ang bata. Baste, bakit ka umiiyak? Mabilis niya itong kinabig palapit. Nanaginip ka ba ng masama? May masakit ba sa'yo? Gusto mong pumunta ng hospital? Sorry. Mahigpit na pumulupot sa leeg niya ang maliit na braso nito. Tutulong ako. Di ka na mapapagod. Natigilan siya. Nakalimutan bigla ang lahat ng problema sa pagsusulat. Hindi ako mangkukulit, magiging mabait ako. Lalaki ako kaagad. Impit na iyak nito. She swallowed hard as she held the trembling child. It's okay. Napansin niyang may bahagyang nginig ang kanyang tinig. Hindi mo kailangang lumaki agad. Pumikit siya ng mariin at masuyong hinalikan sa noo ang umiiyak na paslit. Tumayo siya at kinarga ito papunta sa kwarto. Hiniga niya ito sa kama at tumabi rito. It's okay, hindi kita iiwan. Niyakap niya ang bata. We're family, and family never leave each other. Patuloy lang sa mahinang pag-iyak ang bata. It's okay. Patuloy niyang bulong sa bata. Habang hinahaplos ito sa likod, matapos ng ilang minuto, the child fell into a restless slumber. Masuyo niya itong hinalikan sa noo. Akmang tatayo siya nang humigit ito ng yakap ng natutulog na paslit. Kahit sa pagtulog, hindi ito makatakas sa mga multo ng realidad. Marahan siyang bumulong sa bata. Isasara ko lang ang laptop, Baste. Babalik ako. Hinalikan niya itong muli sa noo. Mukhang hindi nakalma naman ang bata sa assurance niya. Lumuwag ang yakap nito. Maingat siyang tumayo at tinungang kusina pagkatapos ay niligpit ang laptop. Then bumalik na siya sa silid at humiga sa tabi ng bata. Family never leave each other. Bulong niya sa paslit at niyakap ito na mahigpit. You look like hell. Hindi nag-angat ng ulo si Marge mula sa pagkakasubsob sa table. It was lunch. Mabilis niyang tinapos ang pagkain at nagbalik agad sa teacher's lunch para makaidlip. Maaga siyang nagising kaninang umaga para subukang makapagsulat ulit. Umaasang kahit papaano, nilipad na ng hangin ang kanyang writer's block. Pero waipek, mataas pa rin ang block. Go away, I wanna rest. Pagod niyang sagot kay Nico. Huhulaan ko. Narinig niya sambit nito. Hindi ka makapagsulat dahil matapos kahapon, everything became bland and pale.
Nagulangtang siya at mabilis na napaangat ang ulo. How did you know that? Gulat niyang tanong. Mayabong itong umiti. Because I'm a good kisser, that's why. Huwag mong kakalimutan mamaya, we're on. Siniil siya nito ng halik bago pa siya nakapagprotesta. Nang makaalis ito, nanatili siyang tulalang nakatingin sa harapan. May kaunting shock pa rin sa bigla nitong paghalik. Maya-maya, mahina niyang inuntog ang ulo sa mesa. Bastard! Usal niya sa sarili. Ano bang tingin nito sa kanya? Laruan? Pinagdidisketahan dahil lang nababagot ito? Ano kaya kung mag-file siya ng sexual harassment laban dito? Better yet, ipakulam kaya niya? Angal niya sa sarili. Hinilig niya ang ulo sa isang bahagi at tumitig sa bintana. She drummed her fingers on the table as she thought of Nico. True, he was really an ass. Pero sa kabilang banda, kung iisiping mabuti, kakaunti lang ang taong kasing sama ng ugali ng binata. Hindi araw-araw makakakilala siya ng gaya ng bagong chairman. Tila na-excite siya sa pagkakataong makadaupang palad muli niya ang isang tulad ni Nico Alejandro. Natigilan siya sa isiping iyon. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Tila dumunga o mga anghel sa bintana ng langit. Tama! Napapalakpak siya sa sarili. What in the world was wrong with her? Writer siya, hindi ba? Once in a lifetime chance ito. Dapat sunggaban niya ang pagkakataon at gamitin niyon sa pagsusulat. Napangiti siya ng malapad sa sarili. Ang galing! She exclaimed. Ang ringtone ng kanyang cellphone ang nagbalik sa kanya sa kasulukuyan. Number ng preschool teacher ni Baste nakadisplay sa LCD. Teacher Marlon? Sagot niya sa tawag. What? Bulalas niya. Napatayo siya at naramdaman niya ang pagunahan ng kanyang heartbeat. Sige, Teacher Marlon. Yes. May bahagyang nginig sa boses niya. Yes, pupunta na ako dyan. Salamat. Then mabilis siyang pumutol at tinawag ang nanginginig ang kanyang mga kamay na inayos niya ang gamit. Teacher Marge, what's wrong? Aalis ka? Nagtatakang tanong ng kadarating lang na si Anne. Si Baste namatay, dinala sa ospital. She walked out of the classroom fast. Pakisabi kay Mother Superior ang nangyari, tatawag na lang ako mamaya. At kumaripas na siya ng takbo. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!